Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kalat sa mundo ang mga taong mapanghusga sa relasyon ng kapwa nila. Mga mapanghusgang tao na hindi makikinig sa paliwanag mo kung bakit yon ang pinili mong relasyon. Ikaw kabarangay, magpapaapekto ka ba sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang makialam sa desisyon mo sa buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si George, 40 years old. Isa akong late bloomer na bakla. Nagkaroon ako ng asawang babae at itago na lang natin siya sa pangalang Mila. Kaedad ko rin. 16 years old pa lamang kami noong na-in-love kami sa isa't isa. Nagkahiwalay kami after 2 years dahil parang nawalan ako ng feelings para sa kanya. Nagtry ako makipagrelasyon sa ibang mga babae pero si Mila pa rin ang namukod-tangi sa lahat. Alam kong nagkamali ako sa pag-iwan sa kanya dati. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko para makipagbalikan sa kanya. Mabuti na lamang at tinanggap niya akong muli, Papa Dudut. Nag-promise ako sa kanya na hindi ko na siya iiwan pa kahit na ano ang mangyari. Kaya nga siya rin ang babaeng pinakasalan ko noong umabot na kami sa edad na 28 anyos. Naging masaya naman ang relasyon namin pero hindi kami nabiyayaan ng anak. Hindi naman naging problema yon dahil meron pa kaming mas malaking problemang kinakaharap noong umabot kami sa edad na 35. Doon ko na-realize kung ano ang sexuality ko, Papa Dudut. Doon ko napagtantong isa akong bakla at isa yon sa mga pinakamahirap na kailangan kong aminin hindi lang sa sarili ko kundi kay Mila na rin, Papa Dudut. Naramdaman ni Mila ang panlalamig ko sa kanya. Ilang buwan bago ako nag-decide na umamin sa totoong kasarian ko. Ni ang paglalambing sa kama ay hindi ko magawa dahil para bang nandidiri akong madikit sa kapwa ko babae. Marami na rin akong ibang mga lalaking nagustuhan. Pero hindi ko naman pinatulan dahil may respeto pa rin naman ako sa asawa kong si Mila. Kaya lang ay naramdaman kong hindi ko na kayang lokohin pa ang sarili ko. Isang araw ay inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at inamin na kay Mila ang lahat. Hindi siya naggalit sa akin tulad ng inaasahan. Niyakap niya lamang ako at nagpasalamat. Inakala kasi niyang nang bababae na ako kaya ako nanlalamig sa kanya. Mabuti na lang daw at bakla lang ako. Natawa na lamang kami sa pangyayaring yon pero aaminin kong nakita ko ang sakit sa mga mata ni Mila nang mapagtanto niyang yun na ang katapusan ng mahabang panahon naming pagsasama. Nakiusap siyang huwag muna kaming magparamdam sa isa't isa hanggat hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Pinagbigyan ko naman ang kahilingan niya at makalipas ang ilang taon ay nakatanggap akong muli ng tawag sa kanya at sinabing naka-move on na siya sa akin. At handa na niyang yakapin ang bago naming relasyon, ang pagkakaibigan, Papa Dudut. George, hiramin ko tong matte lipstick mo sa Sunday ha. Kairita ka ha? 5 taon na ako nadladlad mula nung nag-out ako sa'yo.
Georgian ang pangalan ko ngayon, hindi na George. Sabihin mo yan sa makapal na liig mo. Makapal man ang liig ko, mas makapal pa rin ang libag sa likuran ng tenga mo. At least yung libag sa likuran ng tenga ko, nadadaan sa hilod. Yung liig mong kasing kapal ng paso, wala nang pag-asa kahit ano pang hilod dyan. Ganyan nga. Marunong ka ng lumaban. Ganyan dapat ang sagutan mo kapag nilait ka na naman ng Tia Isabel mo, ha, Kerry? Natuto ba naman ako sa'yo eh? Expert ka sa bardagulan. Kaya nga ipahiram mo tong pink matte lipstick mo sa akin sa Sunday ha. Para kapag nagkaharap kami ni Tia Isabel, hindi niya nalalaiting kulay pinag-ihawan ng isaw itong labi ko. Hindi bagay sa yung pink lipstick na yan. Hindi nagmamatch sa libag sa likuran ng tenga mo. Mas bagay sa itong ruby red lipstick ko. Ay, wag masyadong mapula. Hindi pa rin ako nakaka-get over dun sa panglalait ni Tia Isabel sa akin nung nag-lipstick ako ng pula sa lamay ni Lolo. Anong sinabi ba niyang tinalo pa ng pulang lipstick mo mga ampaw na inaabot ng mga badyaw sa jeep? Winner siya ron ha. Hindi ko naisip na ikumpara ang labi mo sa ampaw ng mga badyaw. Kaya nga kailangan ko ng lipstick na hindi niya malalait. Eh kahit naman hindi ka mag-lipstick, lalaitin ka pa rin nun. Isama mo kaya ako sa Sunday para matulungan kitang ilibig siya sa paso. Hay nako, kapag andun ka, mas triple ang anghang ng panlalait nun. Hindi pa rin siya makamove on sa hiwalayan natin, no? Kala mo siya inasawa ng bakla eh. Tanggap na niyang hiwalay na tayo. Ang hindi lang niya tanggap, bakit daw magkaibigan pa rin tayo? Gusto ata niyang magsabunatan tayo hanggang sa libingan. Yun yata ang ideal na hiwalayan sa kanya. Dapat may sama ng loob hanggang kabilang buhay. Hindi lang naman siya yung nawiwirduhan sa friendship natin. Alam ko naman na marami sila. Kahit naman sa side ko. Pero ano bang pakialam ko sa kanila? Masaya naman tayo ng ganito, hindi ba? Oo naman. Lalo na ako. Nakakalibre ako ng hair and makeup. At lagi ka pang may pasalubong na lipstick sa akin kapag nangingibang bansa ka. Dakilang manggagamit ka rin talaga, no? Tama lang talaga ang desisyon ko makipaghiwalay sa'yo. Red flag sa akin ang mga manggagamit. Wow ha? Pero gamit na gamit ka naman ng mga boylet mo. Kahit hindi ka abutan ng angpaw, nagbibigay ka. Masisisi mo ba ako? Ang tagal kong nauhaw sa lalaki. Kasalanan mo to. Kung mas maaga mo na-realize na bakla ka, di sana, lunod ka na sa mga lalaki. Kala mo yata madali magdadlad, no? Bakit kaya hindi ko nahalata na bakla ka, no? Ni hindi kita nahuling tumingin sa mga lalaking nakakasalubong natin dati. Magaling kasi ako mamili. Ang tinitingnan ko, yung mga lalaki may kasamang babae para hindi ka maghinala. Bakla, ang galing mo ron. Panay ang selos ko sa mga babaeng yun. Tapos yung kasama pala nilang lalaki yung bet mo? Ganon ako kagaling. O siya, uuwi na ako. Ipahiram mo na sa akin yung pinakamapulang lipstick mo para may panlaban ako sa Sunday. Go! Dumampot ka lang dyan sa tokador ko. Sure ka ba talaga sa pulang lipstick? Lover niyan. Saka hindi lang yan pangtaboy kay Tia Isabel. Panghatak din yan sa kama. Umuwi ka na para matesting kung paano mo mahahatak si Conrad sa kama sa pamamagitan niyan. Shh! Pasmado talaga ng bibig mo. Sa hagik-kik mo, mukhang may ibang pinapasma sa katawan mo. Ang bastos mo talaga. Yung pa kasi ang sinasabi ko na papasma, dumi ng utak. Umuwi ka na nga kay Conrad. Papadudo 3 taon nang magka-live-in sina Mila at Conrad. Mas matanda ng 5 taon si Conrad sa amin. Nakilala siya ni Mila sa isang dating app. Wala namang balak makipagrelasyon noon si Mila, na trauma nga ata siya sa naging relasyon naming dalawa. Gusto lamang niya noon ng ka-fling at kalaro sa kama. Nagkataon naman na nag-match sila ni Conrad. Gusto noon ni Conrad na maging sila ni Mila. Pero gusto lamang ni Mila na may makakasama sa tuwing may pangangailangan siya at nag-iisa. Nung una raw ay payag na lamang si Conrad para lang makasama niya si Mila. Kaya lang habang tumatagal ay napagod na si Conrad na maghintay kung kailan magiging ready si Mila para sa isang relasyon. Iniwan ni Conrad si Mila at doon na-realize ni Mila na mahal na pala niya si Conrad. Hinabol siya ni Mila at naging sila. Nag-live-in silang dalawa at doon ko nakitang muli nang nakabawi si Mila sa lungkot na sinapit niya sa hiwalayan naming dalawa. Tuluyan ang nawala yung guilt ko sa pag-iwan ko sa kanya after kong makitang masaya at kontento siya sa piling ni Conrad.
Papadudot nakita ko kung gaano silang nagmahalang dalawa. Kaya nga boto ako noon kay Conrad dahil alam kong maaalagaan niyang mabuti ang ex-wife ko. Hindi rin naging problema sa kanya ang friendship naming dalawa ni Mila. Sinusuportahan niya ang pagkakaibigan namin ni Mila kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa pagtagal nga ng panahon ay naging kaibigan ko na rin si Conrad. Hindi niya ako hinusgahan, hindi tulad ng ibang lalaki na kilala ko. Malawak ang pangunawa ni Conrad sa mga katulad kong bakla kaya naging komportable na akong makasama siya sa tuwing dumadalaw ako noon sa bahay nila. Alam ko sa sarili ko, papadudot, na mas naging mabuting asawa si Conrad kay Mila kesa sa akin. Kaya panatag akong isipin na kahit mawala na ako sa buhay ni Mila, andyan naman si Conrad na dadamay sa kanya. Alam ko rin na mas minahal ni Conrad si Mila kesa sa akin. Kung pwede nga lang noong ibalik ang nakaraan ay iniwasan ko na si Mila para hindi ko na siya napangasawa. Kung pwede lang na maibalik ang nakaraan. Hinagilap ko na sana agad si Conrad para itulak palapit kay Mila. Sa ganong paraan ay hindi pa nasaktan si Mila at napunta na sana siya sa lalaking mas deserving para sa kanya. Hello, Conrad. Oh, George, liga, tuloy ka. Maupo ka muna. Ano nga palang ginagawa mo rito? Wala si Mila rito sa bahay. Kayo talaga magjowa. Ang hirap niyong pakiusapan sa pangalan ko, no? Georgia nga, hindi George. May hata kasi yung George eh. Pag hinata kita riyan, tignan natin kung tatawagin mo pa akong George. Nako, kahit hataking mo pa ako hanggang sa kamatayan, George pa rin ang itatawag ko sa'yo. Eh kung halakan kaya kita hanggang kamatayan. Ay, teka, mukhang madali lang naman pala matandaan yung George ah. Ang dali mo talagang kausap. Sana ganyan din si Mila. Siya naman kasi namilit sa akin na George ang itawag ko sa'yo eh. At sumunod ka naman. Under ka talaga. Ikaw naman para kang bago ng bago. Iba talaga yung ex-wife mo. Asan nga pala siya? Di ko makontak. May usapan kami na pupunta ako ngayon dito sa bahay niyo para sa mga lipstick na o-orderin niya. Nasabi nga niya na pupunta ka raw kaya lang may emergency dun sa co-op nila. Iwan mo na lang daw lahat ng mga lipstick na dala mo para makapili siya mamaya pag uwi niya. Ay, di ko to pwedeng iwan lahat. Kasi may iba pang titingin ng mga to. Ah, ganun ba? Nako, paano kaya yan? Di ko alam kung anong gagawin dyan sa usapan niyo. Pilian na lang natin siya. Tulungan mo ako. Ha? Bakit ako? Ano may tutulong ko sa iyo dyan? Wala akong alam sa mga lipstick. Ikaw naman lagi ang nakakaharap niya. Kaya alam mo kung anong babagay sa kanya. Isipin mo na lang kung anong kulay ng labi na gusto mong mahalikan. Ganun. May dark green ka ba dyan? Yan ang kulay ng labi na gusto mong halikan? Curious lang kasi ako kung ano lasa. Makipaghalikan ka na lang sa lumot. Eto naman ang hirap kausap. Ang daming kulay ng lipstick, dark green pa ang gusto mo? Ano bang mga kulay ang dala mo? Parang bagay kay Mila yung pink. Di bagay sa kanya yun. Kokontrahin nun yung libag sa likuran ng tenga niya. Alam mo, minsan may amoy yung libag na yun. Huwag mo sasabihin sa kanya. Sarili mong jowa, bina-backstab mo ha. I love it! Pink na lang. Di naman araw-araw present yung libag niya sa tenge. Marami akong pink dito. Oh, tingnan mo. Pili ka dali. Sige na nga. Check ko ah. Teka. Ito naman isa. Parang pare-parehas naman ang kulay nito eh. Magkakaibang shades ng pink yan. San ba rito yung pink na parang pang flower girl? Ano ba naman yung mga pinipili mo? Ano ba naman kasi ang alam ko sa mga kulay ng lipstick? Kayo na lang ni Mila mag-usap. Baka magkamali pa ako na mapili eh. Ito na nga, tutulungan na kita. Merong electric pink. Electric? Baka naman kapag hinalikan ko siya, makuryente ko ah. Hindi, pero tataas bill nyo sa kuryente. Kaya tipirin mo ang paghalik mo. Ano pa yung iba? Meron din fuchsia pink. Ito mas malapit sa kulay ng flower girls. Ah, mukhang okay yan ah. Ang sosyal ng pangalan ng kulay. Parang mamahalin. Ito na lang, naka buy one take one ako sa lipstick na to.
Mag-i-expire na rin kasi. Pero wag mo sabihin kay Mila ha. Tatanggalin ko na lang yung expiration date. Meron ka bang acetone dyan? Kahit ba expired na, okay pa rin gamitin? Gumagamit naman ako ng expired na lipstick. Buhay pa naman ako. Basta pag hinaligan ko siya, di sasama pakiramdam ko ah. Kung sumamaman, i-donate mo na lang doon sa punerarya dito sa barangay nyo. Yung kulay brown na lipstick kaya, parang bagay din kay Mila yun eh. Marami akong artista na nakikita na gumagamit ng ganong kulay ng lipstick. Naku, di bagay kay Mila. Magmumukhang sikoy labi niya. Uy, sobra ka naman sa ex-wife mo. Aba, alam naman niya yan. Siya nga mismo nagsabi dati na kapag naka-lipstick siya ng brown, mukhang tuhod mga labi niya. Ikaw talaga. O sige, yung push and pink lipstick na lang. Ako na magbabayad, libre ko na sa kanya. Ay, ang sweet mo naman, pero fuchsia kasi yun, hindi push yan. Oh, ikaw magbabayad nito ha? Mabait si Conrad sa akin, Papa Dudut. Kung ibang lalaki lang siguro siya ay baka hindi niya tanggapin ang friendship namin ni Mila. Kahit ang daming mga nakapaligid sa amin na binubulungan ng hindi maganda si Conrad, ay hindi siya nakinig. Tiwala siya sa pagkakaibigan namin ni Mila. Kaya naman naging kampante na rin ako kay Conrad. Lalo na pinakitaan niya ako ng respeto na bibihira kong makuha sa ibang mga lalaki. Kaya lagi kong sinasabi noon kay Mila na huwag na niyang pakawalan pa si Conrad. Dahil hindi na siya makakahanap ng katulad ni Conrad na bigay todo sa pagmamahal at respeto sa kanya. Kung paano alagaan ni Conrad si Mila, walang katulad. Kung ikukumpara ko sa kanya sa kung sino ang mas naging mabuting karelasyon sa aming dalawa, malamang ay si Conrad ang mananalo. Naging mabuti naman ako kay Mila pero iba ang kabutihang pinakita ni Conrad sa kanya. Kung meron nga lang isang lalaki na katulad din ni Conrad, malamang ay hahabulin ko talaga. Kaya lang ay nag-iisa lang si Conrad, Papa Dudut. Sa friendship naming tatlo, sina Conrad at Mila, na kontento na talaga ako. Kaya hirap din akong iwasan silang magkarelasyon dahil masaya akong nakahanap ng mga totoong kaibigan sa mundo ng mga plastic. Kaya kahit na anong sabihin noon ng mga tao ay hindi kami nagpapaapekto. Wala naman kaming ginawang masama. Kasalanan ba namin kung hindi ayon sa paniniwala at prinsipyo nila ang friendship naming tatlo? Malas lang talaga at napunta kami sa Pinas dahil dito na ata ang may pinakasarado ang isipan sa ganitong klase ng relasyon. Kung binigyan lang kami ng chance na sa ibang bansa mamuhay, baka naging normal lang ang friendship namin sa iba. Kaya lang, yun nga andito kami sa Pinas. At wala na kaming ibang dapat gawin kundi ang huwag magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kahit minsan ay gusto ko nang labanan sila pero si Mila lagi ang nagsasabing huwag na lang. Kung walang Mila na magsasabi sa akin na huwag nang pumatol, baka ginera ko na ang mga pakialamerong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw ay nagkaroon ako ng problema sa landlady ko, Papa Dudut. Nakipag-away ako dahil lagi niyang chinichismis. Napaiba-iba raw ako ng lalaking inuuwi sa apartment ko. Totoo naman yon, Papa Dudut, pero syempre nakaka-hurt naman na ipagkalat pa niya sa ibang tenants. Ano bang pakialam niya sa buhay ko? Mabuti sana kung late akong nagbabayad ng upa pero mas maaga pa nga ako ng 10 araw sa bayaran. Kinompronta ko siya noon at nasaktuhang hindi rin maganda ang mood niya. Marahil dahil wala siyang nasagap na chismis noong araw na yon. Kaya naman hindi siya nagpatalo sa akin kung ayaw ko raw na pag-usapan ako ng ibang tao ay huwag daw akong gumawa ng pagpepiestahan nila, Papa Dudut. Gusto ko na siyang sampalin noon kung hindi lang ako nakapagtimpi. Pinaliwanag ko sa kanya na buhay ko yon at wala silang karapatan para pag-usapan ang mga desisyon ko sa buhay ko. Magpapakumbaba na lang sana ako para matigil na dahil may date pa ako ng araw na yon pero panay pa rin ang parinig niya. Ang hindi ko nga maatim ay nang idamay niya ang naging relasyon namin ni Mila. Nakakadiri raw ako na pumatol ako sa ibang mga lalaki gayong naging maayos naman daw na asawa si Mila sa akin.
Doon na nga ako hindi nakapagpigil pa, Papa Dudut. Binato ko sa landlady ko ang hawak kong batya at 2 kilong asin na kakabili ko lamang. Nagulat siya at minura ako at hindi naman niya ako nilabanan pero sinabi niyang may 1 linggo na lamang ako para makahanap ng uupahan ko dahil pinapalayas na niya ako. Nabigla ako kasi akala ko naman ay konting away lamang yon at hindi naman naabot sa pagpapalayas. Kaya lang syempre para isalba ang pride ko ay sinabi ko na lamang na ang pangit ng paupahan niya at saka inutusan siyang ibalik sa akin ang binato kong batya at asin sa kanya. Sinunod naman niya at pinulot niya ang mga binato ko at inabot niya sa akin. At saka siya nag-walk out sa eksena. Hindi rin naman ako nagpatinag, nagdabog ako habang nag-walk out na nilagyan ko ng aura para talbog talaga siya. Pagkatapos noon ay naligo na lamang ako at saka nagpunta sa bahay ni Mila para isumbong siya sa mga ginawa niya sa akin. Ano ba kasing nangyari? Hindi kita maintindihan kanina nung tumawag ka. Basta ang narinig ko, may batsa at 2 kilong asin. Yung batya raw at 2 kilong asin binato niya sa landlady niya. Buti pa tong si Conrad, hindi marumi ang tenga. Mura lang naman ang cotton buds, Mila. Gusto mo ba bilan na lang kita? Hoy, kakampi mo ko rito ah. Bakit ako ang inaaway mo? Gusto mo pagtulungan ka namin ng landlady mo? Sige pare, fully paid na washing machine ko ang ibato ko sa'yo. Sana di gumana ang warranty ng washing machine mo pag nasira. Baklang to? O tama na, nag-aaway na naman kayong dalawa. Ito kasi si Mila. Girl, ako pa talaga yung sinisisi mo. Eh ikaw naman tong nakipag-away sa landlady mo. Paano na pala yan, George? Georgia. Okay, sige, Georgia. O ano na mangyayari sa inuupahan mo? Ayun, ipapaupa na raw sa iba sa mas murang halaga. Hindi nyo na ba mapag-uusapan? Baka naman kasi simpleng tampuhan lang yan. Paano bang tampuhan? Eh nagkabatuhan na nga ng asin at batsa. Kung 1 kilong asin at 1 tabo lang siguro ang binato ko sa kanya, bakit di niya ako pinalayas? Dapat kasi sa mga ganyan, mahinahong usapan. Kayo kasing mga babae, gusto nyo iskandalo agad eh. Oy, hindi totoo yan. Hayaan mo na Mila. Ang importante, sinali ako ni Conrad sa mga babae. Gusto mo, pwede ka namang tumira dito pansamantala. Hanggat di ka pa nakakahanap ng mauupahan mo. Seryoso ba? Hindi ba nakakahiya? Seryoso ka ba, Conrad? Mahiya ka naman sa sinasuggest mo? Pansamantala lang naman habang wala pa siyang mauupahan. Paano kaya kung doon ka na lang sa boylet mo tumira? Bakit ba ayaw mo ko i-welcome dito sa bahay nyo? Ayoko talaga. Eh bakit nga? Paano kung magkapalit tayo ng mga lipstick? Di lagyan ng label. Ano bang alam mo sa label? Eh di ka nga binibigyan ng label ng mga boylet mo? Eh bakit ka na may personal? Ayos na yon, George. Dito ka na muna tumira. Salamat Conrad. Parang mas naging asawa pa kita kaysa sa isa riyan. Pinaparinggan mo ba ako? Bakit sino pa ba rito naging asawa ko? Yan dishwashing liquid sa tabi mo? Tingin ko maganda nga natitira muna dito si George para naman may kasama ka kapag may out of town ako sa trabaho. May kasama ka na rin na maglilinis ng bahay. Ah, kaya mo ako gustong tumira rito para may Cinderella kayo, ganun? Hindi naman sa ganon. Para lang din may bantay si Mila kapag wala ako. Kanina Cinderella, ngayon naman fairy godmother. Saan siya matutulog? Eh isa lang ang kwarto natin dito sa bahay. Paano bang isa lang 2 yung kwarto natin dito? Yung katabi ng banyo. Yung kwarto para sa mga bisita natin. Yung kwarto kung saan natutulog si George tuwing Pasko. Yung kwarto ko saan mo iniimbak yung mga expired na lipstick mo. Eh saan ko ngayon ilalagay yung mga expired na lipstick ko kung doon magsistay si George? Mas mahalaga talaga sa'yo yung expired na lipstick mo kaysa sa akin na kaibigan mo? Sige na nga. Pero saglit ka lang dito ha? Ano ka ba naman, Mila? George, magstay ka rito sa amin hanggat gusto mo. Salamat Conrad. Salamat din Mila at lumabas ang totoo mong kulay. Nagtampo ako ng slide kay Mila dahil sa pagkontra niya sa pagtira ko sa bahay nila. Alam ko namang bahay nila yon at may say si Mila sa pagpapatuloy sa akin. Kaya lang bilang isang kaibigan niya at dating asawa ay nagtaka lamang ako kung bakit hinarang niya ang pagtulong sa akin. Nagpaalam rin ako sa kanilang dalawa ni Conrad para makabalik na ako ng bahay at masimulan ko ng mag-impake.
Noong nakauwi na ako ng bahay ay nakatanggap ako ng chat mula kay Mila. Nagsorry siya sa inasal niya sa akin at pabirong pinaliwanag na mas importante kasi na may sariling kwarto ang mga expired na lipstick niya. Tinanggap ko naman yon dahil ayaw ko namang may samaan kami ng loob. Yon ang unang beses na nagkatampuhan kami after ng hiwalayan naming dalawa, Papa Dudut. Kaya hindi rin ako papayag na tumagal ang tampuhang yon. Nakipagkwentuhan muna ako sa kanya bago ako nagsabi na itutuloy ko na ang pag-iimpake ko. Wala pang isang linggo ay naiayos ko na ang lahat ng mga gamit ko. Nagpaalam na rin ako sa landlady ko at nagsorry ako sa kanya sa pagbato ko sa kanya ng batya at asin at humingi rin siya ng sorry dahil na rin sa pakikialam niya sa buhay ko. Sinabi niyang pwede pa rin naman ako magstay sa apartment ko. Nadala lang daw siya ng emosyon. Pero after kong magsorry ay ayos na siya. Tumanggi na lamang ako at nagsinungaling na nakahanap na ako ng apartment. Hindi ko sinabi sa kanya na tutuloy ako sa bahay ni Mila dahil paniguradong may bago na naman siyang putahe sa tsismisan nila ng mga kumare niyang mga marites. Nagpaalam na ako ng tuluyan sa landlady ko at saka inasikaso ang van na kumuha ng mga gamit ko. Papadudod sinalubong ako ni Conrad at Mila. Tinulungan nila akong ilagay ang mga gamit ko sa kwarto. Pagkatapos may pasok lahat ng gamit ko sa bahay nila, nagpaalam naman si Conrad para bumalik na sa trabaho niya. Kaming dalawa na lamang ni Mila ang nagtulungan sa pag-arrange ng mga gamit. Nagkakatawanan pa kami noon habang inaayos ang mga gamit ko, Papa Dudut. Bakla, kaloka ka. Bakit? Mas marami ka pang panty kesa sa akin. Assorted pa mga yan. Iba-ibang kulay, depende sa okasyon. Itong green na bulaklaking panty mo para saan? Yan ang pinakaswerte kong panty. O etong dinosaur na pink panty? Isusuot ko naman yan kapag mapapalaban ako sa boylet ko. Itong may apple sa cherries na panty? Bihira ko isuot yan. Makati kasi sa singit. Akin na lang. Kadiri ka ha? Di ka makabili ng sariling panty? Sayang naman kasi kung di mo gagamitin. Di mo ba naisip na pwedeng magtampo ang mga gamit kapag di ginagamit? Magtatampo ang panty ko dahil ayaw ko isuot? Saan mo naman nabasa yan? Naisip ko lang. Huwag mo na nga pakialaman ng mga panty ko. Doon ka na lang sa mga pantulog ko. Ako na magtitiklop sa mga panty at bra ko. Mas bago pa ang mga bra mo kaysa sa akin ah. Alam ko! Yung mga bra mo nga nung tayo pa, hanggang ngayon ginagamit mo pa rin. Sayang naman kasi. Saka mas komportable na ang bra kapag luma na. Girl, nagmamakaawa ng mga bra mo. Ilibing mo na para magkaroon ng kapayapaan. Kaloka ka. Basta pa-arbor tong apples and cherries na panty mo ha. Hindi pwede. Kaloka ka. Magpabili ka na lang sa asawa mo. Magkano lang naman to sa Divisoria? Sinong asawa ko? Ay girl, nakahawa ka lang ng panty ng iba. Nakalimot ka na kagad? Si Conrad! Hindi ko siya asawa. Ka-live-in ko siya. Uy, parehas na rin yun. Magkasama kayo sa isang bahay. Nakita niya mga panty mo. Hinuhubad pa nga niya, di ba? Ano pa bang tawag doon? Mas komportable ako na tawagin siyang live-in partner kaysa sa asawa. Hindi naman kami kasal. Ayos lang ba sa kanya yon? Natawagin siyang live-in partner? Mukha naman. Ang ibig ko sabihin, ayos lang ba sa kanya na hindi kayo makasal? Sinabi ko naman sa kanya dati pa na ayoko nang ikasal. Last na yung sa ating dalawa. Nakonsensya naman ako, bakla. Ako ba ang dahilan kung bakit na-trauma ka na magpakasal? Hindi naman. Nangako kasi ako sa sarili ko na isang beses lang akong ikakasal sa buong buhay ko. Kaya natupad naman. Pwede naman baliin ang pangakong yun. Lalo kung kasing worth it naman ni Conrad, hindi ba? Hindi na. Okay naman kaming dalawa sa setup namin ngayon. Masaya kami pareho. Sure ka bang masaya siya? Nung una, medyo off sa kanya yung hindi pa tayo annulled. Kasi gusto nga niya magpakasal kami para maging legal na. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nakaka-stress ang proseso ng annulment dito sa Pinas. Aaminin ko naman na madalas na pag-aawayan namin yan noon. Pag nakabawi ako sa gastos, uunahin ko ang annulment natin. Hindi na. Huwag na tayong magpa-anal. Mila, deserve ni Conrad ng kasal. Ang swerte mo nga kasi hindi lahat ng lalaki handa sa ganyang usapan. Ayokong magpa-anal. Bakit?
Nakamove on na tayo pareho at saka para na rin maging legal ang lahat. Paano kung ako naman ang makahanap ng lalaking pakakasalan sa ibang bansa? Siyempre gusto ko malinis ang lahat. Kung ako lang, huwag ka na sanang papayag na magpaanal sa akin. Bakit? Kasi pangarap kong makasal sa one great love ko. At ikaw yun. Natupad ko ang pangarap ko na yon nang ayain mo kong magpakasal. At hayaan na lang nating ganun. Para may reminder ako na natupad ko ang pangarap ko sa lifetime na to. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa huling sinabi ni Mila sa akin. Hindi ko alam na yon pala ang rason niya sa kung bakit ayaw niyang ipaanal ang kasal naming dalawa. Nung una akala ko dahil ayaw niya lamang gumastos. Lalo't alam kong kuripot siya at may pinag-iipon ng bahay at lupa sa probinsya nila. Lagi rin niyang dinadahilan ang hirap ng proseso ng annulment sa Pilipinas na totoo naman. Kaya madali akong naniwala sa mga dahilan niya dahil valid naman ang mga yon. Pero noong sinabi niya sa akin ang pinakatotoong dahilan sa kung bakit ayaw niyang magpaanal ay nakaramdam ako ng konsensya. Konsensya sa kanilang dalawa ni Conrad. Konsensya para kay Mila dahil hindi ko nabigyan ng katuparan ang pangarap niyang makasal at makasama habang buhay ang one great love niya. Hindi ko naisip na ako pala ang one great love niya. Nasaktan ko siya at kahit na hindi ko sinasadya, nakaramdam ako ng guilt. Konsensya rin lalo para kay Conrad dahil alam kong mahal na mahal niya si Mila. At alam kong matagal na niyang gustong pakasalan si Mila pero wala siyang magawa dahil si Mila mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi yon mapag-usapan. Mabait naman si Conrad at alam kong mas karapat dapat siyang mahalin kesa sa akin. Minsan naiinis na rin ako kay Mila dahil porket alam niyang mahal na mahal siya ni Conrad ay hinahayaan niya lamang ito. O pwedeng ako na lang din ang dapat sisihin dahil ako naman ang pumatay sa pag-asa ni Mila sa usaping kasal. Hindi ko noon alam ang mararamdaman kaya naman nag-change topic na lamang kami para hindi na bumigat pa ang usapan. Natakot na rin ako na baka kung saan pa mapunta ang usapan namin at alam kong marami pa akong kailangang sagutin sa mga tanong sa utak ni Mila. Kahit naman ilang taon na ang nakalipas, alam kong marami pa rin siyang katanungan at hindi ko alam kung kaya ko bang bigyan ng kasagutan yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw na natili ako sa bahay ni na Mila at Conrad. Nahirapan ako makahanap ng bagong apartment dahil karamihan ay malayo sa trabaho. Yung iba naman na malapit ay hindi naman ako komportable. Gusto ko na rin namang makaalis sa bahay nilang dalawa para hindi na ako maging dahilan para mailang si Conrad. Mula kasi noong nagkausap kami ni Mila tungkol sa kasal ay hindi na naging katulad ng dati ang biruan at usapan namin ni Conrad. Ewan ko kung nakahalata siya noon at hinihiling ko na sana naman ay hindi. Ayaw kong magpaliwanag sa kanya kung bakit ko siya iniiwasan. Baka mapag-awayan pa nila yon ni Mila. Sinikap ko na lamang na makisama at sinigurado ko na uuwi ako ng bahay nila kapag patulog na sila para makaiwas na rin ako sa mahabang kwentuhan. Baka kasi kapag nakaharap ko ng matagal si Conrad ay baka makahalata na siya sa pinoproblema ko. Wala naman akong ibang narinig sa kanila kung may napansin sila sa pag-iwas ko. Hiniling ko na lamang na sana ay makahanap na ako ng bagong matitirhan para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Mas lalo nga akong nakonsensya dahil sa maayos na pakikitungo ni Conrad sa akin. Isipin ninyo, tuwing nagigising ako sa umaga para maghanda papasok sa trabaho ay andun lagi si Conrad para isama ako sa lulutuan niya ng almusal. Bukod pa roon ay panay din ang tanong niya kung maayos ba akong nakakatulog sa gabi at nagtatanong din siya kung may kailangan ba ako. Sa tuwing nag-grocery silang dalawa ay lagi akong dinadamay ni Conrad sa mga bibilihin na abubot. Mahilig ako sa mga matatamis at kahit mga sarili kong panghimagas ay siya na rin mismo ang bumibili. Napailing na lamang ako sa kabutihan ni Conrad sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi ko deserve yon.
Kaya naman isang araw ay hinarap ko na siya at kinausap. Inaya niya akong mag-beer habang hinihintay noon si Mila, Papa Dudut. Alam mo Himala, buti naaya kita mag-beer ngayon. Bakit naman ako tatanggi sa alak, di ba? Para kasing umiiwas ka sa akin itong mga nakaraan eh. Hindi ah. Busy lang din ako sa work. Lagi ka nagmamadali umalis ng bahay. Kahit si Mila, hindi mo na raw nakakausap masyado. Kasi lagi ako lumalabas para mag-check ng apartment. Alam mo na, ayoko maabutan ng tag-ulan kapag maglilipat. Hassle nun, saka mas mahal ang renta ng van o truck para magakot pag tag-ulan. Sabi ko naman sa'yo, magstay ka lang dito sa amin hanggat gusto mo. Gusto ko na sanang makaalis. Ayaw mo na ba rito sa bahay? Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre gusto ko may privacy pa rin kayo ni Mila. Saka privacy ko na rin, ganon. Sa bagay, pero ayos lang naman kami. Hindi naman kami masyado maarte pagdating sa privacy namin. Alam mo naman kung paano kami magsampay ng mga brief at panty namin, di ba? Kahit kabilang barangay, tanaw yung mga underwear namin eh. Ginawa niyong banderitas mga underwear niyo. Para tuloy lagi may pesta rito. Kulang na lang may palitsyon. Sa mga ganitong usapan ka namin talaga na-miss ni Mile. Nakakausap niyo pa rin naman ako ah. Pero di na tulad ng dati. Lagi ka na nagmamadali. Kala nga namin kapag dito ka na tumira, only na yung magiging usapan natin pero hindi pala. Para talagang iniiwasan mo kaming dalawa eh. Nakakapraning sa totoo lang. May nagawa ba kami? Ha? Iniiwasan mo nga kami. Bakit ba? Kamusta kayo ni Mila? Ayos naman kaming dalawa. Tulad pa rin ng dati. Ayos lang ba talaga? Saan kaya papunta tong usapan na to? Huwag ka magagalit ha. Kasi nabanggit sa akin ni Mila nung nakaraan na gusto mo na raw magpakasal kayong dalawa. Nakwento niya ba yun sa'yo? Matagal na yun. Kahit matagal na, gusto mo pa rin bang ikasal sa kanya? Oo naman. Alam na alam mo kung gaano ko kamahal yung ex-wife mo. Pero si Mila lang ang may ayaw. Naiintindihan ko naman siya. Marami rin naman akong kakilala na matapos nilang maikasal na isang beses, ayaw na nilang umulit. Natroma nga ata si Mila sa kasal namin. Sorry ha. Di mo naman piniling maging bakla. Hindi mo kasalanan yan. Nagpakatotoo ka lang. Kaya lalo ko nakukonsensya dahil sa ganyang mga tirada mo. Bakit ka kasi makukonsensya desisyon naman ni Mila yun. Nabanggit ko na sa kanya na pwede naman kaming magpaanal anytime. Basta makaipon lang ako. Alam ko kasing malaki ang gagastusin. Alam ko namang gusto mo na rin pero si Mila ang may ayaw. Aaminin ko, nagtampo ako nung tinanggihan niya akong pakasalan. Pakiramdam ko, nakikipagkompetensya pa rin ako sa nakaraan eh. Conrad, tapos na yung sa amin ni Mila. Ang tagal na. Mahal na lang namin ang isa't isa bilang kaibigan. Saka, ayoko na tumikim ng babae. Naiintindihan ko naman na ngayon yan. Dati, sa totoo lang, hirap na hirap akong tanggapin yun. Lalo't nakukwento sa akin ni Mila na ikaw raw yung one great love niya. Ano bang labang ko ron, di ba? Nabubulagan lang si Mila sa idea ng one great love. Pero sa totoo lang, ikaw ang one great love niya. Balang araw makikita niya rin yun. Kailan kaya? Kapag nagsawa na ako maghintay? Napapagod ka na ba maghintay? May mga ilang beses na gusto ko nang sukuan si Mila. Conrad, wag. Mahal ka ni Mila. Pero kumpara sa pagmamahal niya sa'yo, walang laban yung binibigay niya sa akin. Hindi totoo yan. Tanggap na ni Mila ang nangyari sa aming dalawa. Ayun nga, na-trauma lang siguro siya sa nangyari kaya niya na ulit magpakasal. Ikaw na rin na nagsabi na marami kang kakilala na takot na magpakasal. Ay, sana nga lagi kong pwedeng gamiting rason yan tuwing napapraning ako sa pagmamahal na binibigay sa akin ni Mila. Kaya lang minsan, mas matimbang yung pakiramdam na hindi naman niya ako ganun kamahal. Hindi nga ako sigurado kung mahal niya ba talaga ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi ba siya ng kasal sa totoong pagmamahalan? Pero sa ganung paraan ko mararamdaman na mahal ako ni Mila. Masama bang hilingin yun? Hindi ko alam kung paano noon ilalaban kay Conrad na mali siya dahil alam kong tama naman lahat ng iniisip niya. Wala akong karapatang idikta sa isang tao kung paano niya mararamdamang mahal siya ng isang tao. Siya lang ang makakaramdam
at makakapagsabi noon. Naawa ako kay Conrad dahil kahit nakangiti siya noon ay alam kong durog siya sa ideya na hindi niya makukuha ng buo ang pagmamahal ni Mila tulad ng nakuha ko noong kaming dalawa pa lamang. Hindi ko alam kung papaano pagagaanin ang kalooban ni Conrad ng gaming yon. Nagbukas na lamang ako ng beer para sa aming dalawa at sinikap na mag-change topic para hindi ko na kailangang sagutin ang mga tanong sa isipan ni Conrad. Kahit nagpalit na kami ng pinag-uusapan ay pansin ko pa rin na may gustong itanong si Conrad sa akin. Kaya lang ay mas pinili niyang sumunod na lamang sa usapan na gusto ko. Umaasa siya marahil na mapapagod din ang isipan niya sa kakatanong at kusa na lamang yung hihinto. Tinapos ko na lamang ang kwentuhan naming dalawa at nagpanggap na inaantok na. Nakailang peking hikab ako noon para lamang maniwala itong si Conrad. Nagpaalam na rin ako at sinabing kailangan ko ng matulog dahil maaga akong aalis kinabukasan. Nagtanong si Conrad kung saan ako pupunta dahil day off ko noon. Sinabi kong magre-rest day overtime ako para pandagdag sa magiging upa ko sa susunod na apartment ko. Tumango na lamang siya noon at hinayaan na ako makapasok ng kwarto. Hihintay na lang daw niya si Mila bago siya pumasok sa kwarto nila. Hindi naman talaga ako magtatrabaho kinabukasan, dinahilan ko lamang yon. Bala ko noon na lumabas lamang ng bahay dahil alam kong nasa bahay lang din sila kinabukasan. At ayoko muna sana silang makasama, silang dalawa, hanggat hindi naaayos ang isyu sa pagitan naming tatlo. Nagliwaliw na lamang ako buong araw sa mall at noong napagod na ako ay nakaidlip na lamang ako sa simbahan. Gabi na noong nakauwi ako sa bahay ni Mila. Nakapagpasya na rin akong umalis na sa bahay nila kahit na wala pa akong matitirhan. Pinakiusapan ko na lamang ang isang naging boylet ko na titira muna ako sa kanya pansamantala at ako na lamang ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Pansamantala lamang naman para lang makaalis na ako sa poder ni Mila Papadudut. Saan ka galing bakla? Kanina pa kita hinihintay. Di ba nasabi sa'yo ni Conrad? May work ako ngayon. Rest day mo, diba? Paano may work? Rest day OT. Kailangan ko makaipon para makalipat na kagad ako. Ba't ba nagmamadali kang makalipat? Okay naman kami na nandito ka. Dumating na ba si Conrad? Ako ang kaharap mo pero si Conrad ang hanap mo. Kahit kailan talaga wala akong laban sa mga lalaki, no? Magpapaalam lang sana ako sa inyong dalawa eh. Teka, nakahanap ka na ng apartment? Bakit ang bilis? Hindi pa ako nakakahanap pero nakausap ko na isang boylet ko na pansamantala sa kanya muna ako titira. Bakit kailangan mo pang dun tumira? Mamaya niyan, doblehin niya ang pamemera sa'yo. Sige ka, kami nga mineral water lang ang request naming ambag mo rito eh. Nakakahiya na kasi sa inyo. Okay na ako ron. Sanay naman akong pineperahan ng boylet ko na yon. Hindi naman okay sa akin na peperahan ka niya. Lalo ngayon na kailangan mo ng dagdag na pera sa paghahanap mo ng apartment. Dito ka na lang muna. Kami nang bahala sa'yo. Nakapagsabi na rin ako sa kanya. Inaasahan na ako ng boylet ko na yun bukas ng gabi. Bukas na agad ng gabi? Parang nagmamadali ka ah. Yun na rin kasi napag-usapan namin. Day off kasi niya bukas eh. Tapos ako naman nag-leave sa work na ilang araw para asikasuhin itong paglilipat ko. Umamin ka nga bakla. May nagawa ba kami ni Conrad sa'yo? Bakit kailangan magmadali kang umalis dito? Wala kayong nagawa. Wala ba talaga? Kasi napapansin ko lagi kang umiiwas sa amin. Ni hindi ka nga nakikisali sa kwentuhan namin ni Conrad. Lagi ka nalang nakakulong sa kwarto mo. Binabantayan ko kasi yung mga expired na lipstick mo. Baka magtampo. Kilala kita. Alam ko kapag umiiwas ka. Paano mo ba kasi nasabing umiiwas ako? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Dahil ba to sa mga panty mo? Hindi ko naman na pinapakialaman na. Nalulungkot ka ba rito sa bahay kasi hindi ka makapag-uwi ng boylet?
Pwede naman paminsan-minsan mag-uwi ka. Pero ipaalam mo lang muna sa amin. Hindi ako umiiwas dahil sa panty ko o sa boylet na gusto kong iuwi rito. Pero umiiwas ka nga. Ay, basta aalis na ako rito bukas. Bakit kailangan mo umiwas? Sabihin mo sa akin kung ano yung nagawa naming mali sa'yo. Kasi baka after nito, hindi ka na talaga magparamdam sa amin kahit kailan. Okay, aamin na ako. Oo, iniiwasan ko kayo ni Conrad. Lalo na ikaw. Ako? Oo, ikaw! Ay, after kasi natin mag-usap tungkol doon sa annulment, iba na rin yung naramdaman ko. Paanong iba? Nagsabi lang naman ako ng nararamdaman ko noon ah. Hindi naman kita sinisisi na sinabi mo yung nararamdaman at laman ng utak mo noon. Kaya lang nakukonsensya ako eh. Makukonsensya saan? Maayos naman ang lahat ah. Nakapag-usap kami ni Conrad. Ramdam ko na gusto ko talaga niyang pakasalan. Ramdam ko rin na nakukulangan siya sa naibibigay mong pagmamahal sa kanya. Parang kakumpetensya pa rin niya ako sa'yo. Ewan, yun lang din ang naiisip ko. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ako lang ba talaga? Kasi pakiramdam ko, ako pa rin ang dahilan kung bakit di ka mag-all out kay Conrad. Ramdam ko na ako yung pumipigil sa'yo para sa forever niyo. Masyado ba kitang nasaktan at na-trauma sa paglaladlad ko? Kaya hindi ka na naniniwala sa kasal? Ako ba ang dahilan? Hindi ikaw. Eh sino? Ako! Mahal ka naman ni Conrad. Sana alam mo yun. Kung natatakot ka masaktan ulit, hindi na yun mangyayari. Kasi mahal na mahal ka niya. Alam kong mahal niya ako. Yun naman pala eh. Ano pa bang pumipigil sa'yo para pakasalan siya? Mahal pa rin kita, George. Mila. Pero huwag ka mag-alala. Tanggap ko naman na. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Kaya kung naghahanap ka ng sagot sa kung bakit hindi ko magawang pakasalan si Conrad, kasi sa puso ko, ikaw pa rin ang asawa ko. Sa'yo pa rin ako kasal. I'm sorry, Mila. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Wala ka namang dapat sabihin. Problema ko na to. Pasensya ka na kung kailangan kong aminin sa'yo to. Pero salamat kasi tinulak mo ko para magawa ko ring aminin sa sarili ko to. Hindi ka madaling kalimutan. Pero sabi ko nga, alam ko kung saan ako lulugar. Hindi mo kailangang umiwas kasi papahirapan mo lang ako kapag isang araw, mawala ka na lang ulit sa buhay ko. Mila, hindi makakatulong kung makakasama mo pa rin ako. Maawa ka naman kay Conrad. Mabuting tao naman si Conrad. Alam kong mas kaya niya akong mahalin kesa sa'yo. Pero hindi ko siya kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya sana, hayaan mo na lang akong mahalin ka ng patago. Kasi sa ganitong paraan, hindi ko nasasaktan ng bulgaran si Conrad. Maayos naman kami, George. Nakikita mo naman, di ba? Walang kailangang magbago. Hindi ko siya iiwan, huwag kang mag-alala. Pero please, huwag mo rin akong iwan. Para hindi ko siya iwan. Hinawakan ni Mila ang mga kamay ko at doon na siya napaiyak. Humingi siya ng sorry sa akin dahil sa pag-amin niya. Nakailang ulit siya nang hingi ng tawad at hinayaan ko na labang siya kung yon ang proseso niya para maintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Hindi ko na mahal si Mila tulad ng pagmamahal niya sa akin. Mahal ko siya hindi lang bilang isang kaibigan kundi bilang isang kapatid na rin. Yun na lamang ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kaya mahirap na makita siyang nasasaktan dahil meron pa siyang pagmamahal bilang isang asawa para sa akin. Hindi ko inaasahan na mahal pa rin niya ako. Akala ko ay nagawa na niyang makalimutan ang nararamdaman niya para sa akin mula noong nakilala niya si Conrad. Hindi man lang ako nakahalata, Papa Dudut. Napaiyak na rin ako dahil hindi ko rin alam ang gagawin noon. Naguluhan na ako sa mga nangyayari at hindi ko nga rin alam kung ipagpapatuloy ko ba ang pag-iwas sa kanilang dalawa. Nakiusap siya sa akin na huwag ko siyang iwasan pero ramdam kong kailangan ko yung gawin para sa ikaka-move on niya. Kaya lang ay naisip ko na paano kung iniwasan ko na siya ng tuluyan. Ano ang magiging epekto noon sa relasyon nila ni Conrad?
Natakot ako na baka masira silang dalawa, oras na umiwas na ako dahil yun lamang ang pakiusap niya para magstay siya kay Conrad. Pakiramdam ko noon ay na-blackmail ako ni Mila. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil masyado lang siyang nalubog sa pagmamahal sa akin. Kung di lang din naman kasi ako nagladlad ay baka nga kami pa ring dalawa. Kaya lang ay kinailangan ko nang magpakatotoo sa sarili ko at parte noon ay ang pag-iwan ko sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman alam na bit-bit pa rin ni Mila ang relasyon namin kahit magkasama na sila ni Conrad Papadudut. Paano ko po ba malulusutan ang sitwasyon ko? Gusto kong maghilom si Mila at parang ang paraang nakikita ko ay iwasan siya. Pero kapag ginawa ko naman yon ay iiwan niya si Conrad. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kaya lumapit po ako sa inyong programa na Barangay Love Stories sa pag-asang matutulungan niyo ako sa sitwasyon ko. Maraming salamat po Papa Dudut at sa bumubuo ng Barangay LS. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, George. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangalawang pagkakataon ay ibinibigay hindi lang para maitama ang naging pagkakamali natin, kung hindi para patunayan na kaya nating bumangon at magbago pagkatapos nating madapa sa isang kasalanan. Ikaw kapuso, minsan mo na bang nasira ang tiwala ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, may bagay na kapag minsang nasira, mahirap nang maayos o maibalik sa dati. Parang salamin, magkalamat lang ng konti ay hindi na po pwedeng maibalik sa dating ayos. Ganon din pagdating sa tiwala. May ibang tao na kaya itong ibigay muli kaagad, pero meron ding iba na hirap makalimot sa kasalanang nagawa. Hi po sa inyo Papa Dudut at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Ramon,
41 years old at isang jeepney driver dito sa aming lugar sa Makati. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories at talaga namang araw-araw na nakatutok sa inyong istasyon ng radyo ko kapag nasa biyahe ako. Kaya gusto ko ring magbahagi ng kwento na alam kong maraming makaka-relate at makapag-iiwan din ng aral sa ibang mga nakikinig ngayon. High school lang ang natapos ko, Papa Dudut. Galing kasi ako sa isang mahirap na pamilya. Nagtrabaho kaagad ako noon at naging isang barker. Nang pumanaw ang mga magulang ko at magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga kapatid ko, ako na lamang ang naiwang nakatira sa bahay namin. At dahil solo na lamang ako sa buhay ay nagagawa ko noong makaipon ng pera para sa sarili ko. Naging jeepney driver na rin po ako pero nakikiboundary lamang noong una. Hanggang sa makabili na ako ng lumang jeep na ginagamit kong pampasada bilang hanap buhay. Papadudot medyo maayos na ang buhay ko nang makilala ko si Loisa sa palengke na malapit sa paradahan ng pinapasada kong jeep. Pinsan siya ng kapwa ko driver at nagpatulong ako dito na maligawan siya. Hindi nga nagtagal ay naging malapit na kami sa isa't isa hanggang sa naging nobya ko na siya at napangasawa. Nagkaroon kami ng 2 anak at kahit ako lamang ang naghahanap buhay sa pamilya ay naigagapang ko naman ng maayos ang buhay namin, Papa Dudut. Oh, sweetheart. Bakit gising ka pa? Nandyan ka na pala, sweetheart. Hinihintay kasi kitang makauwi eh. Dapat hindi mo na ako hinintay. Malalim na ang gabi. Ayos lang, Sabado naman bukas. Walang pasok sa school yung mga anak natin. Kahit na. Alam ko rin namang pagod ka sa mga gawaing bahay. Kaya dapat hindi ka na nagpuyat para hintayin ako makauwi. Eto namang asawa ko, masyado akong inaalala. Ayos lang ako. Halika na sa lamesa nang makakain ka na. Sige, sweetheart. Salamat. Ang sarap pala ng ulam ngayon ah. Tortang talong. Request kasi ng panganay mo. Oo nga pala. Ito yung kinita ko ngayong araw. Medyo maliit lang kasi mahina ang biyahe kanina. Pasensya ka na ah. Ano ka ba? Ayos lang, sweetheart. Magbabakasyon na rin kasi kaya konti na lang ang mga nagiging pasahero nyo. Saka wala naman tayong malaking gastusin ngayon. Nakapagbayad na tayo ng bill ng tubig at kuryente kaya sigurado ako na may matitira pa dito. Mga gulay na lang ang bibiling kong ulam para mas makatipid tayo. Mabuti pa nga. Mahilig din naman mag-ulam ng gulay ang mga anak natin. Kaya nga hindi ako nahihirapang mag-isip ng lulutuin na ulam kasi hindi sila pihikan sa pagkain. Yun lang yata yung namana nila sa akin. Kasi pagdating sa muka, sa'yo na lahat eh. Sinabi mo pa. Oo nga pala, sweetheart. Tibang sabi mo may kailangan kang bili na pyesa para sa jeep mo? Oo, para dun sa busina sa may manibela. Minsan kasi di na gumagana eh. Kinuha mo na ba dito yung pambili para doon? Hindi. Wala akong binawas dyan sa kinita ko ngayong araw. Bakit di mo pa binawas? Nung 1 linggo mo pa sinabi sa akin na gusto mong bilhin yung pyesa na kailangan mo ah. Oo, kaya lang. Ang liit kasi ng kinita ko ngayon sa biyahe. Sa susunod na lang siguro yun, sweetheart. Yan din ang sinabi mo sa akin nung isang araw. Mabuti pa, ibawas mo na dito yung kailangan mong bilhin. Hindi ka ba mahihirapan na mag-budget kapag binawasan ko pa yan? Hindi naman, kasi nga magbabakasyon na rin ang mga anak natin. Bawas gastusin din yun. Saka may naitabi pa naman akong pera dyan kung sakali mang ma-short talaga tayo at may kailangan tayong pagkagastusan. Ang galing mo talaga mag-budget, sweetheart. Kahit maliit lang ang iaabot ko sa'yo, palagi ka pa rin may naitatabi. Kaya sobrang bihira tayo ma-short pagdating sa mga gastusin dito sa bahay. Kailangan ko rin kasing gawin yung mga ganong diskarte at pagtitipid. Lalo na't ikaw lang ang nagtatrabaho para dito sa bahay. Yun na nga lang ang nagagawa ko para dito sa pamilya natin kasi ayaw mo naman akong payagang magtrabaho.
Gusto ko kasi na mas matutukan mong pag-aalaga sa mga anak natin. Kita mo nga lumalaki sila ng magagalang at matatalino ng dahil sa'yo. At napakalaking tulong ng ginagawa mo, sweetheart. Kaya sobrang swerte ko rin talaga na ikaw ang naging misis ko. Papadudot kapag sinasabi ko sa misis ko na maswerte ako na siyang napangasawa ko, hindi po yun pambobola lamang. Dahil palagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na nakilala ko siya at naging nanay siya ng 2 anak ko. Malambing kasi si Loisa, matipid pa, tapos kahit pagod sa mga gawaing bahay ay hindi siya nagpapakita ng pagod kapag inaasikaso niya ako. Madiskarte rin siya pagdating sa mga gastusin sa bahay namin. Hindi naman kasi talaga malaki ang kinikita ng isang jeepney driver na kagaya ko. Pero nang dahil sa kanya ay hindi kami masyadong nahihirapan sa mga gastusin. Kaya lang papadudot kahit gaano mo pala kamahal ang isang tao ay hindi ka rin talaga makakaligtas sa tawag ng tukso. May nakilala kasi ako noon si Mirna. Isa siya sa mga bantay sa karinderya na madalas na kinakainan ko. Nagkapalagayan kami ng loob at hindi nagtagal ay nagkaroon ng bawal na relasyon. Maganda kasi siya, dalaga, talagang sexy ang kanyang pangangatawan. Kaya naman ang sabihin niya sa akin na gusto niya ako ay hindi ko na yon pinalampas pa. Tumagal din ang 2 buwan ng relasyon namin, papadudot. Paminsan-minsan ay pumupunta ako sa tinutuluyan niyang bahay at doon ay may nangyayari sa aming dalawa. Pero habang tumatagal ang aming relasyon ay inaatake ako ng aking konsensya. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko niloloko ang asawa kong si Loisa kasi wala siyang ibang ginagawa noon kundi ang asikasuhin at mahalin lamang ako. Kaya isang desisyon ang ginawa ko sa maling relasyon namin ni Mirna, papadudot. Anong sinasabi mo na gusto mo nang tapusin ang relasyon natin, Ramon? Mirna, alam naman natin na mali itong ginagawa natin nung umpisa pa lang. Pero wala nga akong pakialam doon. Teka, nalaman na ba ng asawa mo ang tungkol sa relasyon natin? Hindi pa. O yun naman pala eh. Bakit nakikipaghiwalay ka na sa akin? Kasi nga, hindi na kaya na konsensya ko itong ginagawa natin. Ayoko nang lokohin ng asawa ko. Pero gusto mo pa rin naman ako, di ba? Ramon, hindi naman ako demanding pagdating sa oras mo. Kung gusto mo na isang beses lang sa isang linggo kung magkita tayo, sige. Ayos lang sa akin. Basta wag mo lang akong hiwalayan. Ayoko na nga kasi ng ginagawa natin, Mirna. Ayoko nang lokohin ng asawa ko. Ayoko siyang masaktan pag nalaman niyang tungkol sa ating dalawa. So ayos lang sa'yo na ako na lang ang masaktan? Hindi naman sa ganun. Pero gusto ko lang na iwasan na nating lumaki pa tong gulo na ginagawa natin, Mirna. Sorry talaga kung masyado kita nasasaktan ngayon. Pero hanggang dito na lang talaga tayo. Ramon! Ha? Buksan mo Hala! ang pinto! Sino ba yung kumakatok sa pinto ng bahay ko at hinahanap ka, Ramon? Naku, yari! Boses ni Loisa yun! Boses ng asawa mo? Akala ko ba hindi niya pa alam ang tungkol sa relasyon natin? Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Buksan mo ang pinto! Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Paano na to? Sigurado ako na... Uy, Mirna! Saan ka pupunta? Huwag mo buksan yung pinto! Ano ka ba? Ano bang problema mo? At nagwawala ka rito sa labas ng bahay ko? Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya! Alam kong nandyan si Ramon! Ramon! Halika nga rito! Sinusundo ka na ng asawa mo! Loisa, ano ginagawa mo dito? Mga walang hiya kayo! Lalo ka na, Ramon! Tama nga si Maring Irma sa sinabi niya sa akin na may kinalolokohan kang malanding babae sa bahay na to! Hoy! Huwag mo ako matawag-tawag na malandi dito mismo sa tapat ng pamamahay ko, ha? Loisa, ano ba? Hindi na kasi pumapatol ka sa lalaki may asawa at mga anak na! Aba, wala ka sa loob na sampalin ako, ha? Dito pa talaga sa teritoryo ko? Huh? Mirna, tama na! Babae ka! Isa ka ba, Ramon? Napakawalang hiya mo! Sobrang sama na ugali mo! Paano mo ako nagawa
Loisa, sandali lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Huwag mo ako hawakan! Nakakadiri ka! Nakakadiri kayong dalawa! Magsama kayo ng kabit mo! Loisa, sandali! Huwag kang umalis! Loisa! Mag-usap muna tayo! Loisa! Huwag mo nang habulin yung losyang mong asawa, Ramon! Kung gusto niya makipaghiwalay sa'yo, hayaan mo siya! Pwede ba tumahimik ka na, Mirna? Hindi ko hayaan na maghiwalay kami ni Loisa. Nagsisisi talaga ako na nagkaroon tayo ng relasyon. Papa Dudut, hindi kaagad binitawan ni Mirna ang braso ko at pinilit pa niya akong wag umalis para siyang piliin ko. Pero bago pa man kami mahuli ni Loisa ay buo na talaga ang desisyon ko na tapusin ang lahat sa aming dalawa ni Mirna, Papa Dudut. Kaya naman pilit kong inalis ang kamay niya sa braso ko at iniwasan siya. Kahit na anong pagmamakaawa niya sa akin ay hindi ko na siya pinakinggan pa. Humingi pa rin ako ng tawad pero sinabi ko na kailangan niyang tanggapin ang pagtatapos ng relasyon naming dalawa. Iniwan ko siyang nakaluhod at umiiyak ng dahil sa akin. At sa pag-alis ko sa bahay ni Mirna para habulin si Loisa, ay nakasalubong ko pa ang kumare namin na si Irma, Papa Dudut. Ninang siya ng panganay naming anak ni Loisa at masama rin ang tingin niya sa akin. Sinabi niya pa noon na mabuti na lang daw talaga at kakilala niyang may-ari ng tinutuluyang bahay ni Mirna. Kaya nalaman niya ang tungkol sa aming dalawa ng kabit ko. Sinabihan pa niya ako ng iba pang mga masasakit na salita na hindi ko na pinansin pa at nagpatuloy ako sa paghabol sa asawa ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, sobrang laki talaga ng pagsisisi ko noon sa nagawa kong kasalanan sa asawa kong si Loisa. Lahat ng sarap na naranasan ko sa piling ni Mirna ay bigla na lamang naglaho. Hindi ko maisip kung bakit ba nagawa ko ang bagay na yon sa kanya kahit pa sabihing si Mirna ang lumapit sa akin. Dapat kasi nilayaon ko pa rin siya. Hindi ako dapat nagpadala sa tukso at habang nagdadrive ako pauwi sa bahay kung saan ay sigurado ako na dumiretso si Loisa ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha, Papa Dudut. Naalala ko kung gaano kabuting asawa sa akin si Loisa mula nang maikasal kami. Pumayag siya na maging full-time housewife kahit nagtatrabaho pa siya noon sa isang pabrika. Binitawan niya yon para lamang sa akin. Kahit kailan ay hindi siya nagkulang sa pag-aasikaso sa akin o sa amin ang mga anak namin. Tapos, ganito lamang ang igaganti ko sa kanya. Halos papabayaan na nga niyang sarili niya kasi palaging kami ang inuuna niya. Tapos susuklian ko pa siya ng pagtataksil, Papa Dudut. Sweetheart! Sweetheart, nasaan ka? Sweetheart, ano ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako! Bakit kasi nag-iimpake ka? Aalis na kami ng mga bata sa bahay na to! Iiwan ka na namin, Ramon! Sweetheart, please naman. Huwag mo namang gawin to. Pag-usapan muna natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan! Meron pa! Ano? Yung tungkol sa pambababae mo? Yung pagsisinungaling mo sa akin tuwing uwi ka na madaling araw dito sa bahay? Yung mas lalong lumitang binibigay mong pera sa akin kasi ginagastos mo sa makating babae na yon? Sweetheart, sorry. Ramon, araw-araw kong hinihintay ang pag-uwi mo. Nagpapakapuyat ako sa pag-aasikaso sa mga anak natin, pati na rin sa'yo. Hindi ko sinusumbat ang mga ginagawa ko dahil responsibilidad ko yon bilang asawa mo. Pero sana naman, pinahalagaan mo kahit konti yung mga yon. Alam ko nagkamali ako. Sabihin mo nga sa akin,
Wala, Loisa. Naging mabuti kang asawa sa akin. Kahit kailan wala ka naging pagkukulang. Ako may kasalanan ng lahat. Ako ang nagkulang. Pero bakit nga? Bakit kailangan mo pa mambabae? Bakit kailangan mo pa akong lokohin? Natukso lang ako pero hindi ko ginusto na saktan ka. Maniwala ka sa akin, Loisa. Nakipagkalas na ako kanina kay Mirna. Dahil nahuli ko na kayong dalawa. Nung sinabi sa akin ni Irma yung tungkol sa babae mo, hindi agad ako naniwala. Sinabi niya na siya mismo ang nakakita na pumapasok ka sa bahay nung malanding yon, pero kinontra ko lang siya. Kasi alam ko na hindi mo ako magagawang lokohin. Sigurado ako na hindi mo sisirain ang tiwala ko sa'yo, pero nagkamali ako. Nagkamali ako sa pagkakakilala ko at pagtitiwala ako sa'yo. Loisa, please. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na talaga ako. Ayoko mawala ka sa akin. Kayo na mga anak natin. Eh di sana inisip mo yan bago ka ng babae. Bago ka gumawa ng kalokohan na pwedeng makasira sa pamilya natin. Natukso lang talaga ako. Pero hindi ko na uulitin yon. Hindi mo na talaga mauulit dahil hindi na ako makikipag-ayos sa'yo. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to at kahit kailan, hindi mo na kami makikita. Loisa, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Bitiwan mo ako. Hindi ako mabubuhay nang hindi kayo kasama ng mga bata. Itigil mo na kasi ang pag-iimpake mo. Ayusin na natin to. Ayoko talaga mawala ka sa akin. Wala na tayong dapat ayusin dahil kahit kailan, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako, Loisa. Kahit para man lang sa mga anak natin. Huwag mong hayaan na masira ang pamilya natin nang dahil lang sa isang pagkakamali ko. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Ramon! Alam mo, kahit lumuhod ka pa dyan, hindi na kita mapapatawad! Hindi mo na uli kami makakasama ng mga anak mo! Tandaan mo yan! Papa Dudut, hindi ako huminto sa pagmamakaawa kay Loisa na patawarin ako. Noong ko nga naisip na hindi ko kakayaning mabuhay ng mag-isa, na hindi siya kasama lalo na ang mga anak namin. Ayoko pong magkahiwalay kami at masira ang pamilya namin, Papa Dudut. Oo, kasalanan ko talaga kung bakit kami nagkagulo noon at dapat ay pinag-isipan ko munang mabuti ang lahat bago ako gumawa ng kalokohan. Dapat pinag-isipan ko munang mabuti ang lahat bago ako gumawa ng kalokohan, Papa Dudut, pero nangyari na at nakagawa pa rin ako ng kasalanan. Nasaktan ko na si Loisa na labis kong pinagsisihan. Kaya hindi talaga ako papayag na basta na lamang kaming magkahiwalay. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at umuwi na rin ang mga anak namin mula sa eskwelahan at nakita nila ang pagtatalo namin ni Loisa, pati na ang pag-iimpake ng mga gamit ng asawa ko. Umiyak ang dalawang bata at nakiusap din kay Loisa na huwag na silang umalis. Lalo pa ako nagmakaawa sa asawa ko at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinabi ko na labis ko na talagang pinagsisisihan ang nagawa kong kasalanan. At kahit kailan ay hindi ko na yon uulitin pa. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay nagawa ko rin kumbinsihin si Loisa na patawarin ako. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para sa mga anak namin. Pero hindi ibig sabihin ay kakalimutan na niya raw ang ginawa kong kasalanan. Nangako naman ako sa kanya na magbabago na at kailanman ay hindi na yon uulitin pa. Nangako rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabawi sa asawa at mga anak ko, Papa Dudut. Ay, nakakapagod yung pasada kanina. Sobrang traffic tapos wala pa masyadong pasahero.
Kaya pala maghahating gabi ka na nakauwi ngayon. Oo, pasensya na sweetheart ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya sa akin? Kasi napupuyat ka ng dahil sa akin. Dapat talaga hindi mo na lang ako hinihintay na makauwi eh. Sanay naman akong gawin to, kaya ayos lang. Oh, kumain ka na. Ininit ko na rin yung sinigang na ulam namin ng mga bata kanina. Salamat sweetheart. Wow! Amoy pa lang panalo na. Ang sarap talaga ng sinigang mo. The best ang asim. Oo nga pala. Ito yung kinita ko sa araw na to. Medyo maliit lang yan kasi nga mahina yung biyahe ko kanina eh. Oh, sweetheart. Yun ba talaga yung dahilan kung bakit maliit lang tong inabot mo? Oo. Pagpasensyahan mo na kasi matumal talaga mga pasahero kanina. Ang sabihin mo, baka may iba ka nang inaabutan ng pera. Anong ibig mong sabihin, Loisa? Bakit? Hindi ba totoo? Totoo na ano? Na pinupuntahan mo pa rin yung malanding Mirna na yan at inaabutan mo ng pera? Teka nga, saan ba nanggagaling yung sinasabi mo? Kay Maring Irma na naman ba? Hindi na kailangan magkaroon ng pakpakang balita para lang makarating sa akin, Ramon. Alam mo, Loisa, kung ano man yung naririnig mo tungkol sa amin ni Mirna, hindi totoo yun. Dahil matagal ko nang tinapos ang lahat sa amin. Talaga? Ni minsan ba hindi ka talaga bumalik sa bahay nung malanding babae na yon? Hindi na! Tsaka bakit naman ako pupunta pa sa bahay niya? Aba malay ko ba kung nag-abot ka ng pera sa kanya? At bakit ko naman gagawin yun? Dahil hindi ko alam kung nagbunga nga ba ang kababuyan na ginawa niyong dalawa. Baka mamaya naanakan mo na pala siya pero hindi mo lang sinasabi sa akin. Loisa, walang ganong nangyari. Hindi ko nabuntis si Mirna. At mas lalong wala akong balak na anakan siya. May bagong karelasyon na nga yung babae na yun eh. Oh, bakit mo alam? Ibig sabihin nag-uusap pa rin kayong dalawa? Hindi na nga. Kaya ko lang naman nalaman kasi kasama ko rin na jeepney driver ang bago niyang boyfriend. Napagkwentuhan lang siya ng mga kasama ko kaya ko nalaman. Pero maniwala ka, hindi na kami nag-usap kahit kailan. Ang sabihin mo, interesado ka pa rin sa malanding babae na yon kaya updated ka sa mga nangyayari sa buhay niya? Hindi totoo yan, Loisa. Marami lang talagang jeepney driver ang nakakilala sa kanya. Kaya napagkukwentuhan siya sa may paradahan. Yun lang talaga yun at wala nang ibang dahilan. Ewan ko sa'yo. Ang hirap paniwalaan ng mga kasinungalingang lumalabas dyan sa bibig mo, Ramon. Kumain ka na nga lang dyan. Papasok na ako sa kwarto nang makapagpahinga na ako. Mabilaukan ka sana. Papadudot kahit pinatawad ako ni Loisa at nagsama muli kami sa bahay ay hindi rin kagad naging maayos ang lahat sa amin. Hindi rin kasi kami bumalik sa dating tahimik at masayang pamilya. Para bang bigla na lang naglaho ang mabait, malambing at mapagmahal kong asawa. Alam ko naman na kasalanan ko talaga yon kaya nangako ako na gagawin ko ang lahat para bumalik kami sa dating masayang pagsasama. Pero mahirap pala talagang gawin yon lalo na kung tiwala na ang nasira sa isang relasyon. Ganon pa man papadudot ay hindi rin po ako sumuko sa pagsuyo sa kanya kahit napatawad na niya ako. Palagi pa rin akong malambing at pasensyoso sa asawa ko. Hindi ko sinasabayan ang init ng ulo niya kasi alam ko na mas lalo lamang kaming mag-aaway. Kapag hindi ako pumapasada, ako ang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Pinagluluto ko rin siya ng paborito niyang pagkain. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako hihinto na pagsilbihan ang asawa ko, papadudot. Hanggat hindi bumabalik ang tiwala niya sa akin bilang asawa niya. Lalo't alam ko na kasalanan ko ang lahat ng yon kung bakit siya lumayo sa akin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, isang taon na ang nakalipas noon mula nang patawarin ako ni Loisa. Pero parang mas lalo lamang lumala ang hindi niya magandang pagtrato sa relasyon naming dalawa. Mabilis siyang magalit o uminit ang ulo sa tuwing magkausap kaming dalawa. Malamig na rin siya pagdating sa pakikipag-romansahan sa kama. Lalaki ako na may pangangailangan sa katawan.
Pero syempre hindi ko siya pinipilit kapag gusto ko na may mangyari sa aming dalawa tapos ayaw naman niya. Kasi alam ko na mauuwi lamang ang lahat sa malaking pagtatalo. Mas hinabaan ko pa ang pasensya ko, Papa Dudut. Ayun nga lang, mas lumala ang pagiging mainitin ng ulo niya, lalo na ang pagiging selosa at tamang hinala niya. Palagi niyang sinasabi na sigurado siya na may ginagawa na naman akong kalokohan o kaya ay may ibang babae na naman daw ako. Pinagbibintangan niya rin ako na naanakan ko raw si Mirna at nagsusustento ako ng pera dito. Ang hirap talaga na ang ganong sitwasyon. Yung ginagawa ko na nga ang lahat para magkaayos kami pero ang palaging nasa isip ni Mrs. ay may ginagawa na naman akong kalokohan para masira ang tiwala niya, Papa Dudut. Hello, sweetheart. Mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Pasensya na, sweetheart. Ang hina kasi ng signal dito sa resort eh. Nagdadahilan ka na naman. Totoo ang sinasabi ko. Kinailangan ko pa nga pumunta dito sa may kalsada para lang makahanap ng signal. Bakit ba kasi hindi pa kayo maalis dyan sa resort? Ang sabi mo sa akin na alis na kayo dyan ng alas 5 ng hapon eh. Pasado alas 6 na, nandyan pa rin kayo? Nag-extend kasi dito sa resort yung mga empleyado ng kumpanyang umarkila sa amin ng mga kasamaan kong jeepney driver. Hindi naman ako pwedeng maunang umalis kasi walang masasakyan pabalik na Maynila yung mga hinatid namin dito sa Laguna. Ang sabihin mo, may natitipuhan ka na namang babae dyan kaya hindi ka pa umuwi. O kaya kasama mo mismo dyan ang kabit mo. Nagsasabi ako ng totoo, sweetheart. Nakakontrata ang paghatid at sundo namin sa company outing na to. Kaya hindi talaga ako pwedeng basta na lang umalis. Pero nangako ka nga na hindi ka na magpapaabot ng gabing-gabi sa labas ng bahay natin. Pasado alas 6 pa lang. Intindihin mo naman sana na hindi ako pumunta rito para tumambay. Matagal na kitang iniintindi, Ramon. Kaya nga pinatawad kita kahit nahuli kitang may ibang babae, di ba? Doon na naman papapunta ang usapan na to? Bakit? Totoo naman ah. Kahit anong pag-intindi ang ginawa ko sa'yo noon, niloko mo pa rin ako. Alam mo, tama na nga itong walang kwentang pag-uusap na to. Basta ikaw ang tandaan mo, kapag wala ka pa dito ng ating gabi, i-impake ko na yung mga gamit mo. Loisa, wag naman ganun. Basta umuwi ka dito bago maghating gabi. Tapos ang usapan na to. Loisa, wag ka na magalit. Nagtatrabaho lang talaga ako dito. Hello? Hello, Loisa? Pinatayan na ako ng cellphone. Hulaan ko. Si Loisa yung kausap mo, no? Ikaw pala yan, Eric. Oo, tama ka. Si Loisa nga kausap ko. Sabi na nga ba eh. Kapag ganyan na problemado ang mukha mo, si Loisa lang ang dahilan. Ano bang nangyari? Nagagalit siya kasi hindi ko kagad nasagot ang tawag niya. Sinabi ko naman na mahina ang signal dito pero ayaw niya maniwala. Mas nagalit pa siya kasi hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa resort. Dapat sinabi mo na hindi naman tayo basta pwedeng makaalis dito dahil nakakontrata tayo. Yun nga ang sinabi ko pero hindi naman siya naniwala. Naku, pasensya ka na pare ha. Napasama pa yata yung pag-imbita ko sa'yo sa racket na to. Naku Eric, wala kang kasalanan. Nagpapasalamat nga ako kasi ang laking tulong din nitong racket na binigay mo. Ang laki rin kasi ng binayad ng kumpanya para sa pag-arkila nila sa atin. Kaya salamat ha. Wala yun Ramon. May iba ako. Kumusta na ba kayo ni Loisa? Napansin ko na parang hindi pa kayo masyadong nagkakaayos. Kasi sa tuwing nasa may paradaan tayo ng jeep, problemado ang mukha mo pagkausap mo siya sa cellphone. Ang totoo, hindi pa nga kami masyadong nagkakaayos. Si Loisa kasi, palagi ko pinag-iisipan ng masama. Anong ibig mong sabihin? Sa tuwing hindi niya ako kasama o nakikita, pakiramdam niya may kasama akong ibang babae. Kaya palagi siya nagte-text sa akin na siguro raw nandun ako sa bahay ni Mirna. O kaya minsan sa tawag, sasabihin niya na nararamdaman niya raw na may bago na naman akong kinalolokohang babae. Tapos ngayon, ang gusto niya, umuwi ako bago maghating gabi. Malabo yan. Kasi mukhang madaling araw na tayo makakauwi. Yun nga ang sinabi ko sa kanya.
Nag-extend nga kasi dito sa resort yung mga empleyado ng kumpanyang umarkila sa atin. Pero itong asawa ko, ang akala niya may kasama akong ibang babae dito. Ay, ang hirap ng gantong sitwasyon, Eric. Pinatawad nga ako ni Loisa pero hindi ko naman maramdaman kasi ni katiting na tiwala, hindi niya maibigay sa akin ngayon. Wala naman ako ibang magawa kasi alam ko kasalanan ko rin kung bakit siya nagkakaganon hanggang ngayon. Papadudot, alam ko naman na ang minsang pagtataksil ko ang pinaka-dahilan ng pagbabago ng asawa kong si Loisa. Kung hindi ako nakagawa ng kasalanan sa relasyon namin ay hindi siya magbabago at hindi siya magkakaroon ng ganong kalaking galit sa akin. Pero nagkamali nga ako na labis kong pinagsisihan ng mga panahong yon. Kung may paraan nga lang talaga na maibalik ko pa ang araw na nasaktan ko si Loisa, ay gagawin ko para itama ang mga naging kamalian ko. Saksi din ang mga tao nakapaligid sa amin sa pagbabagong ginawa ko, pati na rin sa kung paano ako nag-i-effort na ayusin ang relasyon naming mag-asawa. Palagi akong may pasalubong sa pag-uwi ko sa bahay, ina-update ko siya kung nasaan na ba ako o kung anong oras ang uwi ko. Naglilinis ako ng bahay namin na dati hindi ko namang ginagawa. At kung ano-ano pang bagay para lamang maipakita ko kay Loisa na pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kasalanan sa kanya at sa pamilya namin, Papa Dudut. Grabe, nakakapagod ang biyahe. Anong oras na ba? 4:00 na pala ng madaling araw? Siguradong tulog na si Loisa. Teka, ano to? Bakit may malalaking bag dito? Ano bang laman ng mga to? Tingnan ko nga. Ha? Mga damit ko to ah. Bakit nakaimpake yung mga to? Mabuti naman nandito ka na. Sweetheart, pasensya ka na kung inabot ako ng madaling araw. Masyado kasing nag-enjoy sa resort yung umarkila sa amin kaya... Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Dalin mo na lang yung mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na to. Loisa, huwag ka naman ganyan. Nagpaliwanag naman ako sa iyo nung kausap kita kagabi, di ba? Oo, pero may usapan na tayo na kapag hindi ka nakauwi bago maghating gabi, iimpake ko na yung mga gamit mo at aalis ka na sa bahay na to. Pero hindi naman ako pumayag sa sinabi mo na yun. Gusto ba nga sana kita kausapin kaya lang binabaan mo na ako ng tawag Tapos pinatayan mo pa ako ng cellphone. Buong gabi ko nang hindi makontak ang number mo. Wala na rin namang dahilan para mag-usap pa tayo kasi buo na ang desisyon ko na makipaghiwalay sa'yo. Dahil lang sa hindi ako nakauwi kagabi? Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin? Dahil alam ko na dun ka sa babae mo nagpalipas ng buong magdamag mo, Ramon. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Dinahilan mo lang na may umarkila sa inyo para sa company outing. Pero may ibang babae ka lang talaga. Wala na nga akong ibang babae. Huwag ka na ngang magsinungaling. Sino ba yung bagong babae mo, ha? Mas bata na naman ba siya kaysa sa akin? Mas maganda? Mas magaling sa kama? Ano? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Sino yung bago mong kinalolokohang babae? Wala nga! Wala! Wala akong babae! Wala, Loisa! Ay naman Ano ba bang kailangan kong gawin para maniwala ka na hindi kita naloloko? Loisa, ginagawa ko naman lahat para maayos ang pamilya na to. Pero hindi ko magagawa yan kung parati ka na lang ganyan. Hindi mo naman maalis sa akin na makaramdam ng ganito. Pinipigilan ko ang sarili ko na pag-isipan ka ng masama pero hindi ko magawa. Dahil paulit-ulit na bumabalik sa akin yung panloloko na ginawa mo, Ramon. Paulit-ulit kong naaalala yung naging kasalanan mo, hindi lang sa akin kundi sa pamilya natin. Iyon ang kasalanan na sobra ko ng pinagsisihan. Kaya nga ginawa ko lahat para magkaayos tayo, di ba? Hindi lang naman ikaw nahihirapan ako rin. Hirap na ako sa trato na ginagawa mo sa akin. Sa tuwing aalis ako ng bahay para mamasada, alam ko na iniisip mo na may ibang babae na naman ako pupuntahan. Maliit lang ako ng konti ng uwi, galit ka na kaagad kasi akala mo galing ako sa bahay ng ibang babae. At eto, hindi ko naman ginustong abutin ng madaling araw sa pag-uwi
Pero inipake mo na kagad ang mga gamit ko. Dahil buong gabing tumatakbo sa isip ko kung ano bang ginawa niyo ng babae mo sa magdamag na magkasama kayo. At hindi ko na kayang tanggapin na uuwi ka sa bahay na to pagkatapos mong magpakasarap sa piling ng ibang babae. Pero wala nga akong ibang babae. Wala na akong kahit na anong kalokohan na ginagawa. Kahit tanong mo pa sa mga nakasama kong jeepney driver kagabi, sabay-sabay kaming umalis sa kayo mga empleyado ng kumpanya umarkila sa amin. Loisa, hindi na kita lolokohin at sasaktan. Pinagsisisihan ko na nagawa akong kasalanan sa'yo. Mahal kita. Kayo na mga anak natin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman ako ng kahit konting tiwala lang. Kahit konti lang, Loisa. Kahit kapiranggot na tiwala lang. Alam mo bang napakatagal kong hinintay ang salitang yan mula sa'yo, Ramon? Paulit-ulit kang humihingi ng tawad sa akin pero kahit di minsan, hindi ko narinig na mahal mo ako o kami ng mga anak natin. Oo, tama ka. Aaminin ko na kahit napatawad na kita, hirap pa rin akong alisin ang galit dito sa puso ko. Ang hirap kasi kalimutan ang sakit na ginawa mo sa akin. Ang hirap magpatawad ng buo. Pero sinubukan ko naman, Ramon. Sinubukan ko kahit napakahirap. Loisa, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon at konting tiwala. Pangako, hindi ko na yun sasayangin. Sorry kung hindi ko palaging sinasabi kung gaano ko kayo kamahal ng mga anak natin. Sorry kung nagkamali ako. Sorry kung nasaktan kita. Pero, nandito na ulit ako. Hindi ko nasisirain pa ang tiwala mo. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. At gagawin ko ang lahat para maayos ulit natin ang pamilyang to. Kaya pakiusap lang, Loisa. Patawarin mo na ako. At bigyan mo ko ng kahit konting tiwala lang. Papadudot, ramdam ko naman yung bigat sa dibdib ng asawa kong si Loisa dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Naging napakabuti niyang asawa sa akin at nanay sa mga anak ko tapos susuklian ko pa siya ng panluloko. Kahit na sino mang babae o lalaki ay mawawasak ang puso kapag nangyari yon. Isa pa ay napakahirap ibalik ng tiwala na nasira na. Sabi nga nila para itong salamin na kapag nabasag na ay pwede pa ring mabuo pero hindi na maaalis ang lamat mula doon. Pero mahal ko po si Loisa at ang pamilya ko. Kaya hindi ko hahayaan na basta na lamang masira ang pamilya namin. Nagmatigas pa noon ang asawa ko, Papadudot, ilang panunumbat pa ang ginawa niya sa akin dahil sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Umiiyak niyang sinabi na hirap siyang ibalik ang tiwala niya sa akin. Pakiramdam niya, sa tuwing hindi niya ako nakikita o kasama ay may kasama akong ibang babae. Pinipilit naman daw niya na alisin yon sa isipan niya pero hindi niya magawa lalo na at paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit ng panluloko ko sa kanya. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Napaluhod na nga ako noon sa harapan niya habang nakikiusap na patawarin niya ako sa naging pagkakasala ko noon. Nakiusap ako na sana ay bigyan niya ako ng totoong isa pang pagkakataon na maayos ang pamilya namin. Na sana ay bigyan niya ako ng kaunting tiwala. Dahil hindi kami totoong magkakaayos kung paulit-ulit niya akong pag-iisipan ng masama. Hanggang sa tuluyan na rin niya akong niyakap noon at sinabi niya na gagawin na raw niya ang lahat para matulungan ako na maayos ang pamilya namin. Umiyak na rin ako na niyakap siya at paulit-ulit akong nagpasalamat, Papadudot. Alam ko na yun na ang totoong magiging simula ng muling pagkakaayos ng pamilya namin. At tama ako kasi pagkatapos ng pagkatalo at iyakan namin noon, unti-unting bumalik ang totoong ugali ng asawa kong si Loisa. Naging maasikaso na siya sa akin at hindi na malamig ang pakikitungo niya. Hindi na rin niya ako palaging tinetext at tinatawagan para itanong kung nasaan ako o kung sino ang kasama ko. At kahit may mga oras na malalim na ang gabi kung umuwi ako sa bahay, hindi na niya ako sinasalubong ng galit niya.
Isang nakangiting mukha at malambing na asawa ang palagi naghihintay sa akin at nag-aasikaso sa pag-uwi ko. Ito ang mga bagay na labis kong pinagpapasalamat sa Diyos. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 7 taon nang nakalipas mula ng una at huling beses akong nagkasala sa aking asawa at pamilya. Hindi ko na yon inulit pa dahil mahal na mahal ko si Loisa at ang mga anak namin. Tinupad ko ang pangako ko na hindi ko na sila muli pang sasaktan at kapalit noon ay ang masayang pamilya na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ganon talaga siguro ang buhay. Kapag naging mabuti kang tao o asawa ay magkakaroon ka ng isang masayang pamilya. Dito ko na po tinatapos ang aking sulat at sana ay may aral po kayong napulot sa ating mga kabarangay na nakikinig sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ramon. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.